Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan pumasok sina Haruto sa Snow Mountain Dungeon. Balik tayo sa action. Si Haruto, biglang lakas loob na, bitbit niya ang espada. Pinindot na niya ang Control plus V ng Spiderweb skill at boom. Isang golem ang nadurage parang papel. Nagulat ang lahat. Wait, boss skill ba yun? Si Ares naman nagyayelo ng mga golem gamit ang ice spells habang si Mo tinatapos sila. Isang golem ang umatake sa mga side character, goodbye na sana sila, buti na lang dumating ang isang babae. Di man lang umatake agad, nag-pose muna, tapos isang tap lang sa kamay at boom, Quishal Shockwave. Wait lang, meron din siya nun. Akala ko si Haruto lang ang special. Tinanong niya ang lahat kung ayos lang sila, tangu-tangu lang sila, pero napansin niyang may isang tao na nagtatago ng mukha. Ayun, si Satoru na naman. Eto na ang Chaos Gremlin. Pilit niyang defend ang sarili, kesyo kasama na raw siya sa grupo ni Haruto kaya syempre andito siya. Wait lang, kailan pa nagkaroon ng sariling grupo si Haruto? Flashback time, nasa hospital pa lang noon si Haruto nang sinabi niyang papasok siya sa dungeon. Biglang nagwala si Satoru, literal na tantrum, dahil gusto raw niyang sumama. Isa pa raw, gusto niyang makasama si Sano sa isang huling hunt. Hindi raw niya papayagan na mag-isa si Haruto. Nang pumayag si Haruto, parang anime boy na naliwanagan si Satoru. Pero may kondisyon, kung gusto niyang sumama, kailangan officially part siya ng team ni Haruto. Balik sa dungeon, si Nanase, hindi na alam ang iniisip ni Haruto. Kaya si Satoru mismo ang humarap sa kanya. Respeto naman kay Senpai Haruto, sabi niya. Diretso sa mukha niya, sinabi niya, ako mismo ang nakakita sa pumatay kay Kuisha, wala nang iba kundi si Sano Haruto. Naisip ni Nanase, baka nga totoo yung sinabi ni Satoru. Mula nung huli nilang pagkikita ni Haruto, obvious na mas lumakas na ito. At yung spiderweb skill niya, pati na rin yung kay Kuisha, sumasabog. Posibleng totoo nga yung kwento, pero paano? Samantala, sa ibang parte ng dungeon, nasa isang mataas na ledge sina Aretesara, ang K-pop idol, at ang makulat na magnanakaw ng espada, si Kurosaki Takumi. Pinapanood lang nila ang ibang players na naghihirap sa baba. Yung grupo nila nagpapanggap na raid party, naghihintay ng tamang oras para manggulo. Pero may problema, dalawa sa kabilang team ay high-level hunters, kaya hindi sila basta-basta makakalapit. Kailangan nila ng perfect timing. Paalala ni Kurosaki, efficiency ang core ng ating guild. Tapos tinanong niya si Arito kung sapat na ba ang mana na nakuha niya. Yung mga mana charging device na ginamit nila. Sobrang mahal. Isang device, kailangan mo ng 100 monsters para lang mapuno. Yung dungeon rapture na nangyari dati sa may tulay. Siya ang may kagagawan nun, sobrang dami niyang ginamit na mana device kaya nagka-overload. Pero ang concern lang ni Arito. Ilang ganito pa ang kailangan para ma-restore yung espada. Sagot ni Kurosaki, mga 20 pa. Napakunot noo si Arita, so magtatago lang tayo rito hanggang makumplito. Oo, sagot niya, lalo na't yung susunod na parte ng dungeon ay may barrier na tanging Kalishia Dragon Sword lang ang pwedeng makasira. Medyo kinutuban si Arita, saan mo naman nalaman yan? Pero sinabihan siya ni Kurosaki na huwag nang magtanong. Wala kang makukuhang detalye, seryoso niyang sabi. Natahimik si Arita, at sabay ngisi si Kurosaki. Pero nung tinitigan siya ni Kurosaki ng masama, agad siyang bumawi. Joke lang yun, huwag kang magalit. Nasa kontrata pa rin tayo, di ba? Wala na talagang pakialam si Arita sa plano ni Kurosaki. Ang totoo niyang goal ay makuha ang infinite mana item para mabuhay ulit ang kanyang mga magulang. Balik tayo sa main action, pagod na si Haruto at ang team niya, pero determined pa rin. Sabi niya, nakapatay na sila ng mahigit 200 golems, pero parang wala pa ring nangyayari. May lumabas na core mula sa isang golem, pinulot ni Haruto, pero may kakaiba. Bigla na lang itong nahulog mula sa kamay niya na parang may sariling isip. Dito na pumasok si Shirosaki. Nagsimula na, sabi niya. Tapos na ang first phase, oras na para sa second zone. At doon na lumabas ang mini-boss ng Snow Mountain, isang shifting golem, level 150. Walang sabi-sabi, sumugod agad ang dambuhalang golem at sinampal ang kalahati ng squad na parang may utang sila. Utos agad si Shirosaki ng full retreat. Ang creature ay nawasak sa atake niya. Pero syempre, shifting golem yan, kahit maghiwa-hiwalay ang katawan, kusa itong nagbabalik buo. At yun nga, ilang segundo lang, buo na ulit siya at balik atake. Sinubukan siyang sagasaan ni Shirosaki pero wala ring effect.
Tuwing masisira ang golem, yung core nito ay tumatakas papunta sa ibang area at bumubuo ulit ng bagong katawan. So naisip ni Haruto, paano kung pigilan natin yung core gamit ang spiderweb skill? Nag-Troll plus V na naman si Haruto. Tumama naman sa gitna ng regeneration ng golem pero walang effect. Kung mawala lang yung golem at nabuo ulit parang walang nangyari. Kailangan na nilang makaisip ng paraan kung paano sirain ang golem bago pa ito muling mabuo. Biglang may sumigaw, Haruto, tumabi ka dyan. Paglingon niya, boom. Si Nanase, pinasabog ng napakalakas na asul na enerhiya yung golem. Pero, hindi natinag. Pati physical attacks at magic attacks wala ring epekto. Nanase naglabas ng strategy, kailangan natin pagsabayin ang mga atake natin. Sagot agad ni Shirosaki, oo nga. Obvious ba? Ngayon lang talaga nag-sink in kay Haruto kung bakit iniiwasan ng lahat ang dungeon na to. Noon pa siya binalaan ni Ares, itong mini-boss ang dahilan kung bakit napakadelikado ng lugar na to. At dahil isa itong induction dungeon, wala kang pwedeng i-skip. Kailangan mong harapin lahat, isa-isa. Mas malala pa, yung core ng boss ay inaabsorb ang mga bangkay ng mga golem na napatay nila, kaya parang infinite na ang HP nito. Sabi ni Shiroaki, hindi lang boss ang kalaban nila, kalaban din nila lahat ng napatay nila noon. Kaya sobrang effort at oras ang kailangan para dito. Kaya halos wala nang gustong sumubok sa dungeon na to. Pero wala silang choice, para makarating sa final boss, kailangan muna nilang ibagsak ang halimaw na to. Sabi ni Nanase, dalawa lang ang option nila, wasakin ang core, o burahin lahat ng napatay na nila. Habang nagsasalita siya, makikita sa paligid niya ang asul na apoy, at sa pawis niya, alam mong hindi na sila nakakalamang. Muling nagbubuo ang golem sa likod niya, nagpasabog ulit si Nanase ng Hellfire spell. Si Haruto gustong tumulong pero kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng espada, siguradong mapapansin ni Ares. At kapag napansin ni Ares, yari siya. Kaya hindi siya pwedeng gumamit ng Control plus C, Control plus V powers niya, kailangan sikreto pa rin. Bigla niyang naalala yung item mula sa bear sa may bridge. May dalawang skill yun, una, nakakapag-immobilize, pangalawa, damage over time. Kaya ang ginawa niya, Control plus C, Control plus V niya rin to. Tapos isinama pa niya sa spider web skill niya. Ngayon, yung web ay may shockwave, grip ng bear, at nakakadrain ng mana at HP. Kompleto na ang combo. Ready na siyang sumugod para makapagdulot ng totoong damage. Habang si Haruto nagpapainit, si Nanase naman nakatayo sa gitna ng naglalagablab na apoy. Si Grant, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Iniisip niya, sinusubukan ba niyang tunawin lahat ng piraso ng golem na to? Pero kahit anong gawin ni Nanase, bumabalik pa rin ang halimaw. Bigla na lang, isa na namang massive flame attack ang pinakawalan niya. Pero teka lang, saan ba siya kumukuha ng ganitong kalakas na mana? Pero kahit gaano kainit ang apoy ni Nanase, dummer echo lang ang golem sa gitna niya at umatake ng isang malupit na suntok. Mukhang paubos na talaga ang mana niya. Pero syempre, kapag ang waifu ay nasa peligro, hero time na. Biglang sumulpot si Haruto, kinulong ang halimaw gamit ang kanyang super upgraded spiderweb, parang nilambanog ng higanteng kakon. Ang lupit ng pasok, pati sina Nanase at Shiroaki na pa, wow. Grabe, parang walang effort lang niyang na-immobilize ang mini-boss. Pero si Nanase, balik sa realidad, tama na ang posang, atakihin mo na yan. Doon na inamin ni Haruto, nahanap na niya kung paano pigilan ang core sa pagtakas. Si Shiroaki hindi na kumontra, fine, pero babawi ako sa'yo mamaya sa pang-uuto mo. Bomb-ire siya ng panibagong spell, isang solidong fire attack. Ang katawan ng golem, unti-unting nadudurog. At ayon na nga, ang core, lumitaw. Dali-daling tin-ire ni Haruto ng plus V web. Pero ngayon, hindi lang ito basta web, dahil pinagsama niya sa kapangyarihan ng bear, ang web ay naging parang bibig ng halimaw. May matutulis ng ngipin, at kinagat mismo ang core, hindi lang ito na trap, na lock-in pa. Napamura si Shiroaki, bear skill yan. Pero paano naging ganito ka-powerful? Si Nanase naman, nagsisimula ng makatunog. May skills siya ng Reyna ng gagamba, nandun din siya nung laban sa Quisha, parang siya rin yung naging hero sa bridge, siya ba ang Control plus C Control plus V na lalaki? Pero imbes na banggitin yun, ngumiti lang siya, masaya na andyan si Haruto sa tuwing kailangan nila ng tulong. Pati si Ares, napahanga. At dahil dyan, biglang ginanahan ang buong team, eto na, may pag-asa silang tuluyang wasakin ang core.
Pero teka lang, hindi lahat masaya. Lalo na si Kurosaki Takumi, galit na. Galit ang soccer na to. Pati si Arita, paano nagawa ng batang yun na pigilan ang galaw ng nucleus? Ang problema kasi, kailangan nilang manatiling tago para makapag-ipon pa ng mana. Hindi pa sila dapat makialam. Pero biglang nagsalita si Kurosaki, kailangan na nating umatras sa plano. Lahat ay dapat pamwesto agad. Habang ang grupo ni Kurosaki ay palihim nang lumalapit sa likod ng buong raid party, wala ni isang nakapansin. Nagtanong si Arita, kailangan ba talaga ikaw pa mismo ang makialam? Sumagot si Kurosaki, dahil sa batang yun na pinigilan ang galaw ng nucleus, medyo gamulo ang plano. Habang si Arita naman ay nakatayo pa rin sa gitna ng mga mana containers, dahan-daang papalapit si Satoru, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Napansin niya na yung mukhang leader ay biglang nawala, pero ano nga ba dapat niyang gawin? At isa pa, bakit andoon yung babae? At paano siya nakakaipon ng ganun karaming mana? At doon na natin nalaman, kung bakit invisible ang kumag na yon. Bago pa sila pumasok sa dungeon, binigyan siya ni Haruto ng isang item. Nakakatulong yan sa camouflage, sabi niya. Ang utos lang niya, huwag lumaban hanggat maaari. Maging invisible. Hintayin ang tamang oras at hanapin ang target na malamang andito rin. Balik tayo sa dungeon, si Satoru, todo kumpiyansa. Lalo na't kasama ni Haruto sina Shiroaki at Nanase. Akala mo sasabihin niyang sila lang sapat na, pero ang totoo, si Haruto lang talaga ang tinitingala niya. Para sa kanya, silang tatlo ay magkapantay. At ang dalawang guild leaders, wala silang pakialam kahit si Haruto pa ang tumapos ng laban, kasi siya naman talaga ang nag-capture. Bilang reward, binigyan siya ng isang espada, Sword of the Nucleus. At ayun na, boom! Nawasak na rin ang pesting shifting golem. At gaya ng inaasahan, level UPS. Swarming ang rewards. Pero higit sa lahat, nakuha niya ang pinakamahalagang bagay, the Sealed Heart Key. Ito ang susi sa susunod na hidden area ng dungeon. Nilapitan siya ni Grant, at sinabi kay Ares, konti na lang, makikita mo na ang nanay mo. Kilig na kilig si Kuya, parang nanalo sa loto kahit susi lang ang nakuha niya. Pero si Ares, kalmado lang. Relax, doon pa lang magsisimula ang totoong laban. Samantala, si Haruto, wala sa seryoso. Abala sa pag-check ng kanyang status window. 9 levels agad ang nagain. Tumaas lahat ng stats niya. At kung i-activate pa niya ang kapangyarihan ng espada, halos nasa level 285 na raw siya in total power. Hindi na siya pwede na siyang maging solo level ang hunter. Tuwang-tuwa si Haruto, parang bata habang nililinas ang bag niya. Napaisip tuloy si Shirosaki, nasroon na ba siya ng bait? Bakit sobrang saya niya sa isang average na boss lang? Pero ang sagot ni Nanase, syempre, kung ganun kahirap ang kalaban, may karapatang mag-celebrate. Tanong ni Nanase kay Shirosaki, di ba gutom na gutom Karen sa laban na yun? Akala ni Shirosaki tapos na ang laban. Nag-try pa siyang magpaliwanag na saglit na lang at wagi na sila, pero biglang may lumitaw sa likod niya. Hindi lang isa, lahat ng paligid nila tinayuan ng mga haligi. Pampasabog pala yun na ginagamit ng mga hunter para pumatay ng monsters, pero ngayon, sila ang tinarget. At bago pa man sila makagalaw, sumigaw si Shiro Asaki. Yuko kayo, sumabog ang buong dungeon. Parang bomba na nuclear ang dating. Yung mga hunters na kasama nila, bagsak agad sa lupa. Wala na, durog na. Habang naglalakad sa gitna ng mga katawan, si Kurosaki ang lakas ng loob. Sinabi niyang mahal ang ginastos niya para gawin lahat to. Kung aalisin mo ang pagiging malupit, oo, epektibo nga naman. Pero may sumigaw. Nandito siya, may nakitang spiderweb na papalapit. Alam na agad kung sino yun. Si Haruto, bigla siyang sumugod diretso sa kalaban. Doon niya napansin ang espada ni Kalishia. At syempre, hindi nawawala ang malas. Tinamaan na naman siya sa dibdib. Sunod pa, isang malakas na atake sa tiyan. Tumilapon siya at bumangga sa pader. Si Nanase, nakatayo pa rin. Sumigaw kay Sano habang tinuturo ang kalaban. Hindi siya nagpatumpik-tampak, pinakawalan agad ang apoy. Nilamon ng apoy ang buong lugar. Pero may kapalit. Damyugo ang bibig niya. Sobra na ang ginamit niyang mana. Lalapit sana si Shirosaki para gamutin si Nanase gamit ang healing skill, pero pinigilan siya ni Ares. Sabi niya, ginagamit ng kalaban ang bawal na teknik. Yung tipo na hindi ka pwedeng mag-absorb o gumamit ng mana ng walang kapalit. Biglang nagbago ang paligid. May umitim na espasyo at umatras si Kurosaki mula kay Haruto. Sabi ni Shiro Asaki, delikado yan.
Isang uri ng forbidden ability. Bawal sa mga hunter gamitin dahil sobrang peligroso. Tumingin sa lupa si Kurosaki at nakita ang susi ni Haruto. Nang hawakan niya ito, agad lumipat sa kanya ang pagmamay-ari. Oo nga naman, kung sino ang unang pumulot, siya ang may-ari. Ganyan na ganyan ang vibe ng buong dungeon, parang video game na nalibot mo na ang buong mundo, pero babagsak ka rin sa simula. Nagdiwang pa yung Makong pero biglang hinawakan si Haruto. Ang drama niya, hindi raw niya. Pwedeng hayaan na mabuhay ang isang variable na tulad ni Haruto. Kahit nasasakal na, chill lang si Haruto. Ang sabi pa niya, buti naman, pareho pala tayo ng iniisip. Ginamit niya ulit ang spiderweb ability niya at sinabayan ng bear grave. Wasak ang loko, parang ginawang mummy na may mga ngipin. Yung mga invisible na kasama niya, hindi alam kung paano nila bubuksan yun. Pero hindi tumigil si Haruto. Lumapit palalo, binalaan pa si Makong na pagsisisihan niya ang pagnanakaw ng espada. Nang pinakawalan na ni Haruto ang web para ibaga ang finishing move niya, bigla na lang nawala yung kalaban. Aba, si Kurosaki pala biglang lumitaw mula sa likod. Akala niya tapos na siya kanina. Kung wala raw yung shadow nearby, natuluyan na siya dahil sa walang kwentang skill na yon. Doon niya lang talaga nagets kung bakit desperado ang mga high-level hunter noon. Kasi kahit sila, hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Sinabihan ni Haruto si Kurosaki na kumalma. Tinanong pa siya kung alam ba niya kahit nickname niya, The Man and Deliverer, tama di ba? First time daw niya magpadala ng mana ng ganun kalayo, pero gumana naman. Doon naramdaman nung kalaban ang biglaang pressure. Si Shirosaki naman, kahit hindi niya maintindihan ang nangyari, bigla siyang binalot ng napakalakas na mana. Nagpupuyos sa galit, handa na siyang gumanti. Biglang may lumitaw sa langit, isang pentagram na gawa sa enerhiya. Alam ni Kurosaki, kapag siya ang tinamaan nun, yari siya, hindi niya kakayanin. Kaya inutusan niya agad na i-disable yung ability. Pero huli na, lumipat kay Rewind Queen. Tinamaan si Control plus Z. Yung lahat ng mana na nakaimbak, biglang kumalat. At dahil dyan, magre-reset ang buong Mountain Golem Dungeon. Paano nangyari yun? Uurong ba ang oras? Hindi, Lods. Hindi time travel to. Magsisimula lang ulit ang dungeon. Binuo ulit ang mga bato ng golem. At syempre, lahat ng monsters, babalik mula sa umpisa. Sumugod na agad ang unang golem para suntukin si Shirosaki. Pero ang problema, nasa epekto pa rin siya ng gas na pumipigil sa kanya gumamit o sumipsip ng mana. Ang tanging mana na meron siya ay yung galing kay Haruto. At mas malala pa, kailangan pa niyang panatilihin ang barriers hanggang sa magising ang lahat. Paglingon niya, nakita niya si Nanase na binabanatan na ulit yung boss. Medyo naguguluhan siya pero sinabi ni Nanase na, aba, hindi niya ba talaga alam ang palayaw ni Haruto? Ang mana deliverer. Habang si Ares naman ay pinapagaling ang mga sugatan sa tabi niya biglang nagsalita. Sabi niya, parang ang kakayahan ni Haruto ay magbigay ng walang hanggang mana sa mga kakampi niya. Pero napakunot no si Shirosaki. Ibang klase raw yun. Ganyang klaseng mana distribution, pang priest lang yan dapat, hindi hunter. At si Nanase pa, sa level niya, sobrang dami ng mana ang kailangan para lang gumalaw. Hindi basta-basta kayang tustusan ng mana kahit sino ang babaeng yan. Lalo pa silang nagtaka nang makita na hindi lang si Nanase ang may lakas, lahat sila lumalaban. Paanong nangyayari yun? Iisa lang ang paliwanag, may kakayahan si Haruto na gumawa ng infinite mana. At kung totoo nga yan, mas okay pa siguro kung makuha nila si Haruto sa guild kaysa magpakahirap manghuli ng infinite mana golem. May sense naman, pero nakakalito pa rin. Kasi kung infinite nga yung mana, dapat may mga nagkakandara pa para dito, di ba? Mukhang wala namang ganon. Maliban na lang kung paubos na talaga sila. Dito na nagkwento si Nanase. Lahat ng nangyari sa tulay, ang kaguluhan, ang sabotahe, gawa ng Blood Tower Guild. Sumang-ayon si Gran pero pinaalala niya na dahil nag-reset na ang dungeon, pwede ulit mangyari ang ganito. Pero kontra si Ares, hindi raw ganun kadali i-reset ang dungeon. Kung kaya nila yun anytime, edi, sana noon pa nila ginawa. Hindi sila maghihintay ng crucial moment. Ang maganda lang, sa tingin ni Ares, tumaas ang chance na lumabas ang secret dungeon. Pero si Nanase, may nararamdaman ng kakaiba. Mas kaunti ang golems ngayon. Napansin din agad ni Shirosaki na yung mga tinunaw niya gamit ang Blue Flames, hindi na bumalik. At pareho silang dalawa ngayon ang kinakabahan. Paano kung si Haruto, napatay na? Nagsimula nang magpakita ng malasakit ang mga tao kay Haruto.
Kitang-kita ang pagkadismaya niya, lalo na't nararamdaman niyang siya ang dahilan kung bakit nakatakas ang kalaban. Pag-reset ng dungeon, agad sumugod si Haruto, pero madaling na-defend ng kalaban at binalaan siya na ang isang low-level na hunter tulad niya ay walang laban. Pero hindi nagpatinag si Haruto at pinigil ang kamay ng kalaban gamit ang isang web na naglock dito. Dahil dito, ninas ang kalaban at pinilit na makaalis, tinawag pang insekto si Haruto. Bigla na lang nagkaroon ng pagsabog sa ilalim nila si Kurosaki ay pinakawalan ang lakas ng espada niya. At nang sumunod na sandali, natagpuan ni Haruto ang sarili na nakarete sa isang bangkos ng nyebe at wala na siyang makitang tao sa paligid. Samantala, sa Hunter Association, pinag-uusapan ng tatlong lalaki ang kalagayan. Sabi ng isa, huwag mag-alala dahil kasama ni Master Shirosaki ang grupo, pero sinabi ng isa na ang mas malaking problema ay ang Blood Tower at kung paano nila ito haharapin dahil kulang sila sa impormasyon. Ipinakita ng lalaki sa itim na suit ang tablet at sinabi na may natuklasan ang Midas Guild. Pinag-usapan nila na ang kaguluhan ay dahil sa pakikialam ng isang international guild na tinatawag na Starfield. Nagulat ang dalawa, lalo na ang lalaking may bigoti, at tinanong kung bakit ang isang malaki at powerful na guild ay may kikialam sa isang maliit na lugar tulad ng Japan. Sinabi ng lalaking kalbo na iyon nga ang nakakatakot, at may malalim na dahilan kung bakit may nangyayaring malaki sa dungeon na ito. Tinutukoy nila ang isang insidente 15 taon na ang nakalilipas kung saan sumabog ang dungeon at naglakbay ang maraming golem sa buong syudad. Isang powerful na pari, si Nishara Tamoka, ang nagsil sa mga ito pabalik. Ngunit sa hindi inaasahan, napag-alaman nilang patay na si Nishara. Pagkatapos, sinabi ni Takeuchi na kakaiba ang item na nakasil sa dungeon na ito, kaya naman attracted ang mga tao mula sa ibang bansa. Binanggit din niyang kasangkot sa lahat ng ito ang anak ni Nishara, at alam na natin kung sino siya si Ares. Naniniwala siya na buhay pa ang kanyang ina. Kaya pa-like ng video at pa-subscribe na rin, maraming salamat sa panunood mo Lods.